this time we are using yung mga natutunan mo dun sa unang part 'no, yung elements 'no, of capital budgeting. So, yun nga tama yung sinabi mo, kung ano yung elements sa capital budgeting gagamitin natin siya dito pagdating sa discounted and non-discounted technique, okey? Sige. So, ano ba yung ano natin, journey natin dito? So, yung tatlo 'no, yung tatlong discounted techniques, alam mo na ito 'no, by terms 'no, net present value or the NPV, profitability index or the PI, and then the internal rate of return 'no. Tapos after neto, tignan natin yung capital rationing na tinatawag or capital rationing. So itong capital rationing, favorite ito sa board exam and sa CMA exam 'no. Ano ba ito? Hindi ko sure kung na-explain ito nung undergrad niyo or nung integ ano. 'Pag sinabi natin na capital rationing or capital rationing, eh, 'di ba usually sa totoong buhay 'no, ang daming mga investment projects na attractive or ang daming mga investment projects na puwedeng pag-investan 'no, yung ating, company or organization. But in reality 'no, ang dami-daming puwedeng pag-investan, ang dami-daming puwedeng, tawag dito, anong tawag dito, dami-daming puwedeng, bilhin na investment, pero in reality yung funds natin limited. So when we say capital rationing, we are prioritizing 'no, yung mga high value projects. Kaya ano yung mga projects na magbibigay sa'tin ng pinakamataas na return, okay with limited funds. So ano 'to 'no, yun yung capital rationing, ranking ito 'no, prioritization ng projects, okay. So, yan yung last natin. So, may problem ako diyan kasi nga mahilig dito sa board exam din 'no. Pipiliin mo, anong projects yung puwede niyang pag-investan, okey? So, simulan natin 'no, net present value with our first 'no, discounted technique. O sige, ano ba yung NPV? Okey? Pasensya ka na may sulat, kasi nga ano, sinusubukan ko nga siyang ulitin 'no. Pero nalalaglag talaga yung call 'no, sa kalagitnaan 'no. Ang dami ko ng na-solve ta's biglang nalalaglag yung call 'no. Sa signal ko siguro 'no, but anyways, nandito tayo so try na lang natin ulit. So pagdasal natin na okey na, okey? Sige. So 'pag sinabing net present value, it is the difference 'no, between the present value of cash inflows and cash outflows. So sa madaling salita 'pag sinabi natin 'di ba na net sa accounting, sa accounting may binawas. So ibig sabihin dito, ano yung binawas mo? Binawas mo doon sa return, ayan 'no, or cash inflows, yung cost or yung cash outflows, 'di ba? Ang cash outflow mo dito yung eto, net investment. Net investment yung cash outflow mo. Yung cash inflow mo, eto yung napag-usapan na natin, 'di ba yung returns. Ano ulit yung returns? 'Di ba? Operating cash flows after tax, 'di ba? Or puwede naman net income, 'di ba? Ano yung net income nung ano 'no, nung capital budgeting decision or capital investment. Pero again, in capital budgeting, mas concern natin ang cash flow. Kasi nga 'di ba sabi ng finance, we are in the world of finance. Sabi ng finance, cash not profit is king. Mas mahalaga sa atin ang cash kesa ang profit. Kasi ang profit naka-accrual basis. Okay? Ayan, bullet point number 2 'no, NPV is used in capital budgeting and investment planning to analyze the profitability and liquidity of a project. Ayun nga, 'di ba? So, kasi 'no, si NPV 'pag mas malaki yung returns kaysa sa cost, accept the project, 'di ba? Mas marami kang kinita kaysa sa ginastos mo o sa nilabas mo, 'di ba? I-accept mo ngayon yung project, okey? So profitability 'yon. Liquidity 'no, siyempre 'no, kapagka kumikita yung project mo, liquid yung project mo, 'di ba? Madali mo 'yan maibenta at the end of the life 'no, nung project. Kasi kumita 'yan, nagkaroon 'yan ng value. So makikita ng net present value, okay, itong investment na 'to, eh, magbibigay ito sa'kin ng mas mataas na return kaysa sa cost. Ayan, oh, ito. Kaya i-accept mo yung project. Magbibigay yan sa'kin ng mas malaking return kaysa sa cost. Kaya naman i-accept natin yung project.
Okay? And then ito, bullet point number 3, mahalagang mahalaga. NPV is used in project screening in evaluating whether to accept or reject a project. Ano yung sinabi nating project screening? Parang audition sa PBB, 'di ba? Parang audition. 'Di ba 'pag nag-audition yung isang candidate sa PBB, ano sinasabi? Ito, accept 'yan. Ito, reject 'yan, 'di ba? No? Parang okay, 'di ba? Itong project na 'to, mas mataas ang NPV or mataas ang NPV, positive ang NPV, i-accept natin, 'di ba? Ang NPV ginagamit 'yan para malaman mo kung i-a-accept mo or hindi, 'di ba? So, kung positive sa NPV, accept the project. Okay? So ito, the net present value method of investment project analysis assumes that the project's cash flows are reinvested at the cost of capital or at the hurdle rate or at the discount rate or at the minimum rate of return at the cut-off rate, di ba? Used in the NPV calculation. So ang sinasabi lang nitong slide na to, sa NPV daw or sa pag-compute ng NPV, ang gagamitin mong pang present value, no? Ang gagamitin mong pang value would be, no, the cost of capital, would be the discount rate. Okay? Yun ha, yun lang sinasabi na ito. Kasi mamaya maiiba ito, no? Maiiba ito sa IRR, no? Dahil diyan, dahil nagpe-present value tayo, kailangan mo na naman ma-recall, no? Anong present value yung gagamitin? Again, no, na-explain ko ito sa bonds, na-explain ko 'to sa notes, na-explain ko sa leases. So ire-repeat ko ulit ngayon, no? Dahil present value ito, kailangan mong malaman, eh, ano yung timing ng cash flow? Ano yung nangyari dun sa cash flow? 'Pag payable in lump sum or at the end, 'di ba? PB of 1 'yan. Yung factor mo diyan less than 1, 'di ba? Payable in lump sum at the end, 'di ba? Isang bagsakan, isang bultuhan. Pero kung ito ay payable annually and equally, no? Annually and equally, 'di ba? Taon-taon may na-receive kang cash flows, no? Tapos equal pa PB of ordinary annuity. Oh, naalala mo yung dati, payable nga siya annually, but not equally. O, di ba? Payable annually, but not equally. O, di PB of 1 din yan. Di ba? Naalala mo yon? Yung na-mention natin before. Kaya sige, reply lang ako.
Okay, sige, nag-reply lang ako ha. So again, recall lang natin no yung concept no, payable at the lump sum no, in lump sum at the end, PB of 1, 'di ba? Alam mo na 'to. Payable annually and equally, PB of ordinary annuity. Greater than 1 yung ano nito, factor. And then payable equally, payable annually but not equally, PB of 1 tayo. Okay? Okay? Oh. Ang question natin ngayon, when do we accept the project under NPV? Okay? If NPV is positive, i-accept mo yung project. Siyempre, kasi dito, no, returns is greater than the cost or the net investment. Natural, no? Mas kumita yung project kaysa dun sa ginastos mo, no, para sa kanya. Okay? Pero if NPV is negative o reject mo yung project, lugi tayo dyan. Kasi ito yung return mo, 'di ba? Mas maliit kaysa dun sa cost or sa net investment. Unlike pag positive yung NPV, yung return mo mas malaki. Kaya i-accept mo yung project. If NPV is equal to 0, no? Ibig sabihin equal, no? Both present value of cash flows and inflows indifferent, 'di ba? As to the decision, no, yung ating manager, no? So ano ang gagawin ng ano? Ano ang gagawin ng company? Ano ang i-assess niya? Ayun, qualitative factors. Ito kung worthy ba, no? Kung worthy ba na mag-invest doon sa project kahit na NPV is 0. Titignan niya yung qualitative factors or qualitative aspects. Okay? Sige. So ito, no? When do we accept the project under NPV? Sabi nga natin, pag ang NPV mo positive, i-accept mo yung project. Okay? The cost of capital is lesser than the IRR. So ibig sabihin, 'di ba pag sinabi nating cost of capital, ito yung binabayad natin sa investors, tama? Ito yung halaga no nung financing. Ito yung cost of financing na binabayad natin sa mga investor, no? Kung bonds, interest, 'di ba? Kung shares, dividends, 'di ba? So, naalala mo yung concept ng present value factor? 'Di ba nga sa NPV, 'di ba? Ang ginagamit natin to get the present value factor and present value no ng isang cash flow would be yung cost of capital, 'di ba? Would be yung cost of capital. Remember, no, yung relationship ng present value and yung discount rate or yung cost of capital, no? Ito nilagay ko sa dito. No, again, pasensya na may sulat no kasi tawag dito, tinatry ko siyang i-record no, nalalaglag talaga no. Okay. So sa cost of capital, no, ang relationship niyan sa present value, indirect, 'di ba? Indirect. Okay. So dito, no, yung cost of capital, pag mababa yung rate, no, pag mababa yung rate or yung discount rate, anong effect sa present value? Tataas. So ibig sabihin, pag present value mo yung cash inflows, tapos mababa yung ano, yung rate, 'di ba? Tataas yung present value niya. Dahil tataas yung present value ng cash inflows mo, kaya niyang i-cover, no? Or mas mataas yung chance na mako-cover niya yung present value ng cash outflow. Pag mas malaki, 'di ba? Pag mas malaki yung present value of cash inflow kaysa sa present value of cash outflow, o ano expectation mo ang NPV positive. Kasi nga mas mataas yung PB ng cash inflow. Naalala mo yan, yung concept na yan na sinabi ko sa'yo? Pag yung rate bumababa, tumataas ang present value. O kaya naman, pag NPV is negative, i-reject mo yung project. Mas mataas yung cost of capital kesa sa internal rate of return. O mas mataas yung cost kesa doon sa expected return.
Oh, kasi 'di ba ang IRR 'no, when we say internal rate of return, 'di ba? Yan yung rate na NPV ay zero. So ibig sabihin, yan yung break-even rate, 'no? Yan yung estimated ano rate, 'no? So 'pag yung cost mas mataas sa estimated rate or sa break-even rate, o talagang negative yan. O balikan natin yung relationship ng cost of capital and present value. 'Pag mas mataas yung cost of capital 'Pag mas mataas yung cost of capital, ang present value mababa this time. Oh, dahil mababa yung present value, oh, mababa yung chance na mako-cover ng cash inflow yung cash outflow. So kasi pagka ginamit mo yung cost of capital na pang-discount, no, dun sa cash inflow, ano mangyayari? No? Yung present value mababa kasi mataas yung cost of capital na rate. 'Di ba? Sabi natin, 'pag yung rate tumataas, present value bumababa. Kasi nga inverse or indirect yung relationship. O dahil mababa yung cash inflow, o mababa yung chance na mako-cover na yung outflow. Kaya naman yung NPV, no, pwedeng maging negative. Nakukuha? Oh, 'pag equal to zero naman yung NPV, indifferent tayo sabi natin. Kasi equal naman yung cost sa return. Equal yung cost of capital sa internal rate of return. Okay? Nakuha natin yon. Okay? O, sige, reply lang ulit ako sa'yo mabilis, no? Okay, no? And I'm back. O, sige, tuloy natin, no? Basta pag positive NPV, accept the project. Ang cost of capital, mas mababa kaysa sa IRR. Mas mababa ang cost kaya sa return. Dahil ang cost of capital, indirect ang relationship sa present value. No? So pag mababa yung rate ng cost of capital, mataas yung present value. Pag present value mo yung cash inflow, mataas. So mataas yung chance makover niya yung present value ng cash outflow. Kaya positive yung NPV. Pag negative NPV, reject mo yung project. Cost of capital is greater than the IRR. Mas mataas ang cost, no, kaysa dun sa IRR. Kasi pag mas mataas ang cost, no, mataas yung cost of capital na rate, mababa yung present value. Pag mababa yung present value ng cash inflows, pwedeng maging negative yung NPV or hindi niya makover yung cash outflows. Pag NPV is equal to zero, indifferent as to the capital budgeting decision. Cost of capital equal yan sa IRR. Pantay sila, kaya nag-zero out. Okay? O, next slide tayo, ha? O, eto na nga, no? Sinasabi ko sa iyo yung relationship inverse, no? As the discount rate increases, so pag mas mataas yung capital, cost of capital rather, bababa yung NPV. Kasi yung present value mababa. As the discount rate decreases, bababa yung cost of capital, tataas yung NPV. Kasi nga mataas, no? Mataas yung present value mo. Okay? O, next. O, rule natin. O, ito ha, panghawakan mo to, importante. Technique, no? Diskarte to sa discounted techniques. Sa discounted techniques, what is accepted or rejected in NPV is also accepted in profitability index and IRR. Ha? So, ibig sabihin, no?
Pag inaccept ko sa NPV, accept na rin sa PI and IRR. Yes, yan ang relationship ng tatlo. Kaya nga sabi natin kanina, NPV is used in project screening. So pag pumasa na ang project sa NPV, pasado na yan sa PI and IRR. Mamaya makikita mo no yung relationship, mas ma-appreciate mo sa doon. Okay? Oh, number 1. When you accept the project on the basis of NPV, you also accept the project on the basis of PI. Pag ni-reject mo, number 2, when you reject the project on the basis of NPV, you can also reject the project on the basis of PI. O yun nga, consistent. Pag in-accept mo sa NPV, accept mo sa PI. Accept mo sa IRR. Pag ni-reject mo sa NPV, reject mo sa PI, reject mo sa IRR. Kasi nga, yun yung relationship ng tatlo. When you accept the project on the NPV, on the base of NPV, you can also accept the project based on the IRR. When you reject the project based on the NPV, you can also reject the project on the basis of IRR. Yun lang ang gist neto, yung naka-red. Kung anong tinanggap mo sa IRR, sa NPV, tanggap-tanggap din sa NPV, sa PI and IRR. Kung anong ni-reject mo sa NPV, no, ka-reject din sa PI and IRR. Kaya nga sa tinawag, no, yung NPV tinawag na used for project screening. Ini-screen mo kung accept o reject, parang audition sa PBB. Na? So, eto, no, meron tayong concept na tinatawag na Fisher rate or crossover rate. O mamaya-maya yan konti. O natapos na natin yung concepts ng NPV, apply na natin. No, apply na natin sa problems natin para makita mo siya, ma-appreciate mo siya. Tapos, balikan natin tong Fisher rate or the crossover rate. Okay? So, solve natin, no? Kuha tayo ng problem. O, ito, no? As usual, no? The usual na ginagawa natin, meron na naman ulit ako ditong formulas. No, meron ako ditong tables, no? Sa discounted techniques, no, net present value tayo, no? Etong gagamitin natin na formula all throughout. Okay? So present value ng cash inflows, no, less PV of outflows or the net investment. Okay? So present value of cash inflows. Ano ba yung pwedeng cash inflows na makuha natin throughout the project? Again, throughout the project. Yung present value of operating cash flows after tax, 'di ba? Taon-taon mo 'yan natatanggap, 'di ba? Or pwede naman lump sum. And yung present value ng terminal cash flows after tax, 'di ba? Sabi natin, no, the moment na matapos yung buhay ng project, may matatanggap tayong dalawang bagay, 'di ba? Dalawang bagay. Una, salvage value, no? So i-present value mo yung salvage value. Yes. Kasi cash inflow 'yan at the end. 'Di ba? Cash inflow 'yan at the end. And i-present value mo rin yung reversion, no, nung working capital, 'di ba? Naalala mo nung nagko-compute tayo ng net investment, no? May working capital doon, may investment in working capital doon, 'di ba? So yung investment in working capital doon, yung sinend natin or binigay natin, no, na working capital, magre-revert 'yon at the end of the project. Babalik 'yun sa atin. Present value mo rin yung pagbalik. Okay, yung nagigets natin 'yun, i-present value mo rin yung pagbalik. Okay. So less natin, no, present value of cash outflows or the net investment. Yung cash outflow mo lang naman, no, sa buong duration ng project, that's the net investment. Okay? Yan yung present value ng cash outflow, yung net investment. So, present value ng cash inflows minus cash outflows, lalabas NPV. Lalabas NPV. Okay? Ito muna tayo NPV muna, tapos later yung profitability index. Sinisimplihan ko para sa'yo, no? Para hindi ka masyadong mahirapan dun sa mga items na inaalala mo. Okay? Problem number 1 tayo. 1 and 2, tapos balik ako dun sa Fisher rate. Kasi yung problem 3, yun yung Fisher rate or the crossover rate. Okay. Sabi natin NPV tayo. Bitbitin ko na to. Yung ating formula. Natin na
So a company has a cost of capital of 15%. O ito yung pang-discount yung cost of capital. Pang-discount yung cost of capital. And is considering the acquisition of a new machine which cost 400,000. So bibili daw ng bagong machine, ang cost ng new machine 400,000. And has a useful life of 5 years. So 5 taon. The company projects that earnings and cash flows will increase as follows. Oh, tignan natin ha. Ano ang gagamitin natin? Yung net earnings ba or yung after-tax cash flow? Anong sabi ng finance? Ano ang mas concern niya? Yung after-tax cash flow. Wag yung earnings, wag yung net income. Therefore, itong net earnings, ignore. Wag natin gamitin yan. Dito tayo sa after-tax cash flow. Amen? Oh. So from years 1 to 5, meron tayong after-tax cash flow dyan. So yan yung mga tatanggapin mo from years 1 to 5. Okay? Tapos ang bait ng problem, nagbigay ng present value factor. Ganito ba sa board exam, nagbibigay talaga ng present value factor? Should be, no? Dapat nagbibigay ng present value no sa board exam. Okay, so hindi pa naman namumula yung signal ko na okay pa naman. Sana naman wag nang maputol. So should be, dapat nagbibigay talaga no ng present value factor sa board exam. Kung hindi, compute natin, marunong ka naman mag-compute, marunong tayo mag-compute. Pero ito given na, susundin na natin 'to. Okay? Madali lang tong NPV, promise, no? So tinatanong tayo, the net present value of this investment is, ano daw yung NPV ng investment? O, tignan natin. Cash inflow, cash outflow. O, operating cash flows after tax. Ano yun? O, dito yung years 1 to 5. Diba? Taon-taon mong tatanggapin. So, insert tayo, no? 5 years. Okay? Isa lang natin na net earnings, ignore mo yan. Ang focus natin, after tax cash flow. O, latag lang natin, no? Year 1, o, magkano yung cash flow ng year 1? Ayan, no? 160,000. O, pansinin mo yung cash flow, pattern ng cash flow. Hindi pare-parehas. So, therefore, ang gagamitin mo, present value of 1. No, ito, yung mas maliit, yung less than 1. So, ito yung gagamitin mo. So 160,000 times present value factor ng year 1, 0.87. O tuloy-tuloy lang yan. Times 0.87. O year 2, mamaya na natin i-simplify, i-compute. 140,000 times present value factor 0.76. Year 3, no? 100,000 times 0.66. Year 4, no? 100,000 times 0.57. Year 5, no? 100,000 times 0.5. Okay? O, di-simplify natin dito, no? Tanggalin ko lang muna to, no? Simplify natin. No, pag sinimplify mo 'yan, ito yung mga kakalabasan, no? Check natin if same tayo, 139,200, no? Then 140 times 0.76, 106,400. Okay? Year 3 tayo, no? 66,000. 57,000. And then 50,000. Present value, no, ng terminal cash flows after tax. Meron bang salvage value na binanggit? Wala. Meron bang reversion ng working capital? Wala. O di zero yung terminal cash flow. 'Di ba? Wala namang babalik at the end eh. O present value of cash outflow. Ano yung cash outflow? Net investment. Magkano net investment? Ayan na. 400,000. Wala nang ibang data na sinabi. Wala nang ibang data na binigay. O di as is na yung 400,000. O kunin natin yung net present value. Sum it up. O, 18,600. O, mas malaki yung inflow kesa dun sa outflow.
Oh, di accept the project. 18,600. Positive. Answer. Letter C. Diba? Ganyan lang ang NPV. No, simple lang. Tatrack mo lang yung cash flow. I-present value, i-minus sa cash outflow, the net investment. Okay? O, problem number 2 tayo. Tignan natin to. Lipin natin. Okay? The Circle M is planning to make an investment into a new piece of equipment in order to replace an old equipment. So may new equipment, papalitan ng old equipment. Circle M's expected rate of return is 8%. So 8% daw yung expected rate of return ni Circle M. And the new equipment has a useful life of 10 years. No, may useful life na 10 years yung bagong equipment. Below are the expected cash flows associated with this capital investment. So ito daw yung mga cash flow sa capital investment na yan. No? So net cash investment 215. So ang bait ng problem, binigyan na tayo ng net cash investment. Okay? So 215,000. Net cash flow from operation, so binigyan tayo years 1 to 2, 3, 4, 5 to 10. Uy, di ba? Kung mapapansin mo yung pattern ng cash flow, hindi na naman equal. Hindi na naman siya equal. Tama? O, the present value of 1, di ba? Yung less than 1 na factor. And then, net cash flow from disposal, 33,000 at the end of 10 years. 33,000 at the end of 10 years. Uy, meron ng net cash flow from disposal. Meron ng terminal cash flows. Meron na siyang terminal cash flow. O, compute the NPV of the project. O, di ba? O, the same lang ulit, no? Bitbitin ko na to, ha. Present value ng cash inflows, no? Less present value of cash outflows. O, dito kasi 5 years, no? So, mag-add lang ako. Okay. So, year 1, no? Palitan lang natin to. Ay, wala palang fill series, no? Ah, wala. Sige. So, lista na lang tayo. Year 1, year 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Okay. So, ganito gawin natin, no? So, year 1, ang cash flow, year 1 and 2, 45,000. So, 45,000 times 45,000. Year 3 to 4, 40,000. Ito rin, 40,000. Years 5 to 10, 50,000 na lahat. Ngayon, no, multiply natin sa present value factor. Ano sabi natin yung anong present value factor natin dito? PV of 1. Bakit? Kasi, no, hindi equal. Iba-iba. Every year, iba-iba. So, hindi mo yan pwedeng ordinary annuity of 1. Therefore, yung ano natin, factor natin dito, less than 1. Diba? Less than 1. Kasi PV of 1. No? So ano ang rate of return? 8 years, no? Ito yung cost of capital mo. Ito yung pang-discount mo. So 8%, no? Present value of 1, 'di ba? At 8% for 1 year, no? Okay, so para mabilis tayo, no, round natin sa 2 decimal places. So 0.93, no? Dire-diretso lang ha. 0.93, no? O, compute mo sa calculator ha. Alam kong kaya mo ito na palabasin lang natin. 0.93, 0.86, no? 0.79, 0.74, no? 0.68, 0.63, 0.58, no? Tuloy-tuloy lang ha, 2 decimal places. 0.54, 0.5, okay? 0.46. O yan, no, yung operating cash flows, no, from years 1 to 10. And then pagdating ng terminal cash flow, ano yung terminal cash flow? Ito yung
Okay? At the end of the life natin nakuha. Ano yun? Net cash flow from disposal or tatawagin din na salvage value. Di ba? Etong salvage value, matatanggap mo to at the end, no, of the life of the project. Ano pa? Yung reversion din, no, ng working capital. Okay? Okay? So salvage value, tatanggapin mo to, no, at the end, no, of the life of the project. Pati ano pa, reversion, no, ng working capital. 'Di ba? Tatanggapin mo to at the end, no, ng project. Again, na ingatan na 'wag kakalimutan, ay may terminal cash flow pala, no? O, kasi matatanggap mo 'yan at the end of the project. O dahil matatanggap mo 'yan at the end of the project, no? Ibig sabihin ay lump sum, ay payable at the end. Yes. So anong gagamitin mong factor dito? PV of 1 pa din. Yes, PV of 1 pa din, hindi ordinary annuity of 1. Okay? So yung cash flow na to, 33,000. O ano gagamitin ng present value factor dito? O edi 8%, no? Present value of 8%, no? For 10 years. O the same nito yung year 10, di ba? 0.46. Again palabasin mo lang to sa calcu, no? Paisa-isa. Ganyan ba talaga ililista? Well, yes. Oh, I'm sorry, ililista talaga siya. Kasi nga, no? Ito yung pattern ng cash flow. Hindi mo siya pwedeng pagsama-samahin. Okay? Hindi mo pwedeng gawin yung ano dito, ordinary annuity of 1. Kasi nga magkakaiba siya ng pattern ng cash flows. O di sum lang natin, multiply lang natin. Okay? O pati ito. O yung terminal cash flows. Okay? So ito na, no, ito yung ano natin, cash inflow. Less present value of cash outflow. Present value of cash, no, outflow. Dito sa present value of cash outflow, net investment lang naman to. Ano yung net investment? Ayan, no, binigay na net cash investment, 215,000. O di minus 215,000. Lalabas, no, 111,430. Yes, correct. No? So, kung makita mo, ang daming cash inflow, mas mataas kaysa sa net investment. Positive ang NPV. Anong gagawin natin? Accept. Accept tayo. Kasi positive yung NPV. Nagigets? Nakukuha natin yan? O, di ba? Ang NPV no? Madali lang yan. Simple lang yung formula. Kaso matrabaho. Totoo talaga, matrabaho talaga siya. Okay? Sige. Okay na tayo. Problems 1 and 2. Puntahan natin, no? Fisher rate or the crossover rate. Ano tong Fisher rate or the crossover rate? Or sa iba, tinatawag din tong NPV, point of indifference. No? NPV, point of indifference. Uy, ala, may point of indifference na naman. Indifference point. Saan natin to natutunan? Dalawang topic na. Sa CVP analysis, 'di ba? At saka sa relevant costing, 'di ba? Ano yung point na equal yung make or buy decision, no, sa relevant costing? Hala, dito may point of indifference na naman, NPV nga lang. Yes. Same concept. The Fisher rate or the crossover rate or the NPV, point of indifference, no? Tingnan mo yung naka-green, is the discount rate where two mutual exclusive investments have equal NPV. So yung dalawang magkaibang investment, equal yung NPV nila. Ano yung rate na yon? You call that as the Fisher rate or the crossover rate. Paano to? Ang method nito or ang way lang, walang ibang way, kundi trial and error. Trial and error. No?
Wala talagang ibang way diyan. Walang formula 'to, eh. O tanong, teka bakit bakit ko 'to dini-discuss sa'yo? Natatanong ba 'to sa board exam? Hindi, never, 'no? Never lumabas sa board exam pero, pinakita ko pa rin kasi nga nasa resa, 'no? So, tinitignan ko yung handout sa resa, eh. Ini-ensure ko dapat kung ano yung naturo dun, alam mo rin. Siyempre, 'di ba? Pero much better, dapat mas advantage mo pa. Kasi mas matututunan mo siya ng mas himay, 'no? Mas matututunan mo siya from scratch. Okey? Nage-gets natin, nakukuha natin yon. Trial and error method talaga 'to. I think next na is PI, okey? So, trial and error talaga siya, eh, okey? Hmm. So, even dun sa resa 'no, pagkaka-explain ni Sir Aljon dun, tinrial and error niya yung mga rates, 'no? Okay. So, problem number 3 ito resa problem, 'no? Kaya nga nung nakita ko 'to dun, sabi ko dapat alam mo rin siya kasi nga dapat mas matuto ka with me, 'no, rather than with them. Kasi nga kung hindi ka familiar sa topic, 'di ba? So, yun, 'no? Kaya mini-mirror ko ano dapat yung naturo sa'yo doon. So, much better enhance natin dito, okay? Oh, problem 3 on NPV, it's the Fisher rate or the crossover rate, 'no? So, tinatanong tayo, the crossover rate for the two projects is closest to. Again, trial and error. Trial and error. Okay? So, dito, no? Olivia Corporation has a weighted average cost of capital of 12%. Ito yung pan-discount, di ba? Yung WACC or yung cost of capital or the discount rate, the minimum rate of return. Okay? And is evaluating two mutual exclusive projects, Newton and Rodrigo. So, ito nga, no? Ano sabi natin sa Fisher rate or crossover rate or the NPV point of indifference? Ano yung rate na equal ang NPV ng dalawa? Again, paano ang gagawin natin dito? Wala, trial and error. Trial and error talaga. O ganito gagawin natin para mabilis tayo. Kasi trial and error na para hindi tayo mag-waste ng time. Okay? Kasi yung tatlong rates na yan, no, maiiba yung NPV nilang dalawa. So bigay ko na yung sagot, 19%. At 19%, palabasin natin na totoo yan. So, ibig sabihin, gamitin natin yung 19%, tapos dapat ang expectation natin, ang NPV ng Newton and Rodrigo, mag-zero parehas. Di ba? Or mag-equal parehas. Di ba? Okay? O Project Newton, may investment, may cash inflow, may life. Project Rodrigo, meron din. Okay? So, unahin natin si Project Newton. Kasi trial and error to, walang sense, no? Na ita-trial and error natin yung apat na choices dito, no? So para efficient tayo, no? Para efficient tayo, piliin na natin yung sagot. Patunayan natin na mag-equal yung um, NPV nila. Kasi sa board exam, ganito rin gagawin mo eh. Pag lumabas ang crossover rate, wag naman, di ba? Wag naman kasi hindi pa naman to natanong sa board exam. Pag lumabas ang crossover rate, no? Pag lumabas yan, anong gagawin mo? Trial and error din naman eh. So it doesn't make sense na nagka-trial and error tayo dito sa recording para hindi humaba. Diretso na tayo sa sagot kasi ang importanteng concept na alam mo dito, yan pala yung rate na mag-i-equal yung dalawang NPV. Yes. Indifference, no? Point of indifference. Okay? So, Project Newton. Project Rodrigo. Okay? Oh, ano ulit? NPV, di ba? Present value of cash inflow, no? Minus outflow. So, ilang years to? Kay Newton, 4 years. So, gawin natin years 1 to 4. Okay? So, year 1, year 2, year 3, year 4. Okay?
Okay? Yan, inayos lang natin yung ano yung table. So Project Newton tayo, then later on Project Rodrigo. O ito, year 1, no, lista lang natin yung cash flows after tax. So kay Project Newton, no, after cash inflow 400 every year. Diba? Ay actually parang equal to, no? Tama ba? O nga no, equal. So iano na natin, no, present value of ordinary annuity equal naman pala. So present value ng ordinary annuity natin, no, 400, tapos yung factor, no, 12%, di ba? So 12% for 4 years, correct? No? 12% for 4 years. So anong kakalabasan niyan? No, kung 12% for 4 years. Kumpitin natin yung ating present value factor. No? Dahil hindi given, again, dapat given yan sa board exam, kumpitin natin. So 1.12, no, dalawang divide, no? Lalabas muna sa iyo 1, alam ko sa calculator mo, no? So ang factor natin diyan, no? Kunin natin, no? Okay? O 3.04, no? 3.04, no? 1.12. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon? Mali, o 'di ba? Bakit? Bakit hindi 12% ang pang-discount natin sa problem na 'to? Again, this is the NPV, no? Point of indifference or the Fisher rate. Gusto natin patunayan dapat na mag-equal yung NPV ng dalawang project. Yan, sinadya ko yan. I did that on purpose. No, na 12%. Para ipaalala sa'yo na nagpa-trial and error ka ng discount rate dito. Okay? Kaya hindi mo gagamitin yung cost of capital pang discount. Diba? Sana clear yan ha. Again, the usual way na ginagawa natin in computing for NPV, ginagamit natin yung WACC or yung cost of capital or yung minimum required rate of return or the hurdle rate. Yan yung ginagawa natin. Alala mo, tama, no? Pero dito kasi, inaalam natin yung NPV, point of indifference. NPV, point of indifference. Kaya naman, no, ang gagamitin mo, no, ita-trial and error mo yung rates, which is 19%. So gawin natin, no, EV of ordinary annuity at 19%. Okay? O di dapat 19% to. O. 1.19, kunin natin yung factor, no? $2.64. Yan ang tamang factor. Gamit ang 19%. O multiply natin. 1,056. Meron bang after tax cash flows, no? Yung terminal after tax cash flow, wala naman. Wala namang salvage value. Wala namang reversion ng working capital. Ayan, no? Dapat i-consider natin yung salvage value. Okay? So, wala. Zero tayo. Net investment. No, magkano yung ating net investment? Magkano yung net investment natin? Ayan, no, investment 1,000. O, di kunin natin yung sum, 56. O, dapat, no, at 19%, no, mag-equal both, no, 56%. Or 56 pala, sorry. Si Project Rodrigo, dapat, ang NPV din niya mag-56. Pag eto nag-56 or close to 56, 19% is the point of indifference or the NPV point of indifference or the crossover rate. Di ba? Or the Fisher rate. Pag hindi, iba ang sagot. Pero again, trial and error method to eh.
Trial and error method 'to. Okay? Kaya dapat mag-equal silang dalawa. Oh, kunin ko na 'to ha. Again, gagamitin natin PV of ordinary annuity at 19% kasi nga crossover rate. Dapat same sila. Okay? So, dito tignan natin, no? Operating cash flows after tax kay Rodrigo, no? 400. Tapos, same lang ulit, no? Ay, ba't ko pa binura? Pero iba naman yung ano nito, no? Iba naman yung years. 3 years naman this time, hindi 4 years. So, iba yung factor, no? So, PB of ordinary annuity at 19%, annuity, no, ordinary annuity, kasi nga, same lang yung cash inflow. So, 1.19, no, kunin natin yung factor. 2.14, no? Multiply natin. Yan, 856. Meron bang terminal cash flows after tax? Wala naman. Wala namang salvage value dyan. Walang working capital. Less net investment. Magkano yung investment? 800. Yun, 56. O, di ba? Equal. No? Equal yung NPV ng dalawang projects. Kaya, 19 ang crossover rate or the NPV point of indifference or the Fisher rate. O, di ba? Nakukuha? Again na, sa board exam, wala kang ibang choice dito kundi i-trial and error. No? Kaya hindi ko na pinakita yung ACD, sayang sa time. No, kasi trial and error eh. So pumunta na ako sa sagot, patunayan ko sa'yo na equal ang dalawa. Nakuha? Yun lang ang tatandaan mo dyan. NPV, no? Fisher rate, or the NPV point of indifference, or the crossover rate. NPV, no? Rate to which two mutually exclusive projects are equal in terms of NPV or have the same NPV. Okay? Problem 4, profitability index tayo. O, discuss natin yung PI. No? Profitability index. Okay. Sa profitability index, ano naman ito? It is an index that represents the relationship between the cost of investment and the present value of its future cash flows. So, ano yung relationship, no, ng present value ng net cash outflow or the cost of investment and the present value of the future cash flows? Ayan, bullet point number 2. PI is used in ranking. So, kung ang NPV ginagamit mo sa project screening, ang profitability index ginagamit mo sa project ranking. Ginagamit mo naman sa project ranking, sa pagrarank ng projects. No? It lets investors quantify the value created per each investment unit. So, gano'n naman siya. No? So, siya naman yung pang-rank, di ba? Sa NPV, siya yung pang-screen. Tatanggapin ba o hindi? Pagdating sa PI, siya yung pang-rank. O, ito yung mga tinanggap natin. Irarank natin based on PI. Di ba? O, third bullet point. PI is used to test liquidity and profitability of a project. Uy, same sa NPV? Yes. Kasi pag PI is greater than 1, accept. Ibig sabihin, mas marami kang returns. Mas maraming returns kaysa sa cost. Mas mataas ang returns kaysa sa cost of investment. Okay? O ito, blue. No? Favorite na favorite to. No? Sa mga theory. The major advantage of PI is that it allows comparison of different investment alternatives with different sizes. Kasi nga nararank mo yung project. And index siya. Hindi siya absolute amount. No? Kaya madali mong ipag-compare yung mga projects na magkakaibang size. Oh, IRR na next. Apply natin yung profitability index.
Paano ba kino-compute yung profitability index? O concepts muna tayo. Halos same lang ito sa NPV. Present value of cash inflows divided by present value of cash outflows or the net investment. Divide this time. Kanina naka-less. Ngayon, divide. Ano ang technique dito? Pag na-compute mo na ang NPV, divide mo lang. Yon, ganun lang siya. Pag na-compute mo ng NPV, divide mo lang. Lalabas na ang PI. Nagigets? Nakuha natin yan? Ganun ha. Present value of cash inflows, divide present value of cash outflows or the net investment. Ganun pa rin ha. Yung cash inflows, ito rin yan. Diba? Yung PV ng operating cash flows after tax and then the terminal cash flows. Problem 4 tayo. Assume the following investment alternatives for Brave. So, binigyan niya tayo ng projects A, B, C. PV of cash inflow, uy, ang bait ng problem, nagbigay na ng present value. Tapos, present value of cash outflow, uy, ang bait ng problem, nagbigay na ng present value. Okay? So, lista natin to. No? Ano ba tinatanong? Compute for the NPV of the projects. Decide which projects should the company accept. O, di, piliin lang natin, no? Dahil given naman na, o, dilatag lang natin. O, kunin lang natin yung net present value. Minus lang natin yan. Diba? PV of inflow minus outflow. Diba? Uy, lahat, no? Ang NPV nilang lahat, positive. Anong gagawin natin? O, di lahat, accept. Again, ang PV, ang NPV rather, pang-determine mo yan. Kung i-accept mo, i-reject mo yung project. Accept natin lahat. Kasi lahat, no, positive, no, ang kanilang net present value. But the question is, lahat ka-accept. Kaso, sino dyan yung ipaprioritize natin? Ayun na nga. Diba? Kasi nga, limited lang yung funds. Hindi mo naman pwedeng investan yung lahat ng 3 project na yan. Or kung 10 project, lahat ng NPV, no, positive. O di a-accept mo yon, pwede. Pwede mo i-accept silang lahat. Pero hindi mo sila pwedeng i-accept lahat ng sabay-sabay. Diba? Kasi limited lang yung funds mo sa project. Nagigets natin yan, nakuha natin yan. O kaya naman, pag nakuha na yung NPV, divide lang natin. So, ito, no, profitability index. Divide mo lang. PV of cash inflow, divide outflow. Kung makikita mo ito, no, lahat, no, lahat greater than 1, no? Kasi nga ang profitability index, i-accept mo kapag greater than 1, no? Ibig sabihin, no, kaya niyang lampasan, no? Kaya niyang lampasan yung PV of cash outflows. O lahat ito greater than 1. Accept mo kapag greater than 1. So lahat a-accept, yes. Kaso ang problema dito, no? Sino yung ipa-prioritize mo sa kanilang 3? Ayun na nga, no? Kailangan mo siyang i-rank. Ayan, no? Pag na-compute mo yung PI, alamin mo kung ano i-accept tapos i-rank mo. O di ano, no? Ranking is, tawag dito, the same. Kung sino yung pinakamataas, siya yung first. Project A, B, C. Rank mo itong 3. O, di first. Ay, kaso tied. O, di okay lang, first. O, second si Project C. Paano yan? Hala, mayroon akong tie. Sino pipiliin ko dyan?
O depende. 'Di ba? Depende. Anong depende? Depende sa available mong funds. O halimbawa, no, example, ang available mong funds, 500,000. Si project A, 100,000 yung cost. Si project B, 700,000. Again, same sila ng profitability index. So, ibig sabihin, pwede mong i-accept, no, yung dalawa or either sa kanilang dalawa. Equal, sino pa-prioritize ko? Tignan mo na yung available mong funds. Magkano ba ang pondo mo para sa project? 500. Bakit mo i-accept si B? 700 yung cost yan eh. Huwag mong i-accept si B. Kasi hindi kaya ng pondo mo. Si A ang i-accept mo. Kasi yan yung kaya ng pondo. Nagigets yun? O later, pagdating sa capital rationing, magigets mo pala yan lalo. Okay tayo? O, problem number 5 ata, IRR. Ayan, discuss naman natin yung IRR. No? O, IRR tayo. O, matatapos na tayo. Di ba ang bilis lang? Ang dali lang ng discounted techniques. No? Present value lang to. Kaya hasang-hasa ka na dito. O, IRR. What is the IRR or the internal rate of return? The internal rate of return is the discount rate where the net present value is equal to 0. Ano yung rate na gagamitin mo na mag-zero ang NPV? Ito. Bullet point number 2. No? Kaya hindi ito masyadong lumalabas sa board exam. No? Kasi nga, paano kino-compute? The IRR is usually derived through interpolation technique using a financial calculator. So, gagamit ka dito ng financial calculator. Allowed ba yung financial calculator sa board exam? Hindi. Diba? Hindi. Hindi siya allowed. No? O, bullet point number 3. One technique in answering a multiple choice question is truth. Ayun na naman, trial and error. So, i-trial and error mo, no? Yung IRR. Okay? Lumalabas ba to sa board exam? Sobrang dalang. Kasi nga, trial and error eh. Or kung lalabas man sa board exam to, no? Madali. 'Di ba? Kasi titignan mo lang yung choices. Trial and error. Okay? Oh, eto na. Ito yung sinasabi ko. Okay? Kaya kailangan malaman mo anong rate yung gagamitin mo. Ngayon kasi, sa internal rate of return, the internal rate of return method of the investment project analysis assumes that the project's cash flows are reinvested at the internal rate of return itself. Hence, NPV is equal to 0. Ayun. Anong sabi ko kanina sa NPV? Ayan, no? Kaya may slide ako nito. Kasi i-compare natin siya sa IRR. Ang NPV, ano ang pan-discount sa NPV? The cost of capital. Diba? The cost of capital. The minimum rate of return. The hurdle rate. Yan ang pang-discount sa net present value. Pagdating sa IRR, ano yung pang-discount? Sa sarili niya mismo. Siya mismo. Diba? Ang pang-discount mo sa IRR, yung sarili mo. O, yung cost of capital mo, equal sa sarili mong rate. O, di talaga namang NPV is equal to 0. Always at the IRR, NPV is equal to 0. Kasi equal yung cost, equal yung return. Pag ninet mo, the NPV 0. Tandaan itong concept na to, mahilig sa MCQ. Pagdating sa IRR. Ang NPV ang pang-discount, the cost of capital. The minimum rate of return, the hurdle rate. IRR, ano ang pang-discount? Sa sarili niya mismo. Itself. Diba? It is reinvested at the IRR itself. Mamaya sa theory ha, yun yung kinuha kong question. No? Sa RESA question ko yung nakuha eh. No? Tinatanong anong rate na pang-discount. Okay? IRR is a test of liquidity and profitability. Hala,
Same lang sa NPV, no? Same lang sa PI? Yes. Parehas lang. Bakit? Ano bang sabi natin? Pag accept sa NPV, accept sa PI, accept sa IRR. Kasi sila ng mini-measure. Liquidity and profitability. O when to accept the project under IRR? Kailan mo i-accept? If IRR greater than cost of capital, accept. Mas malaki yung return kesa sa cost, i-accept mo. O dito, if IRR is less than cost of capital, reject mo. Kasi mas malaki yung cost kesa sa return. Pag equal, indifferent. Anong titignan pag indifferent? Qualitative factors. Diba? Qualitative factors ang titignan mo. O, capital rationing na, no? Last topic na yan. Again, IRR, discount rate, where NPV is equal to 0. Okay? Tapos, interpolation technique yan, trial and error method, ang gagamitin mo sa board exam. Okay? Ang sinasabi dito ni Sir Aljon, no? Ang IRR, mamatahin mo. Correct. Imamata mo lang, i-estimate mo lang sa mata. Okay? So, kinuha ko yung isang LECPA question dito sa IRR. Okay? And then, kung kailan mo i-accept, ha? Pag mas malaki yung IRR kaysa sa cost of capital, accept. Kasi mas malaki yung return kaysa sa cost. Pag mas malaki yung cost of capital kaysa sa IRR, reject mo. Kasi mas malaki yung cost. Pag equal, indifferent. Anong titignan? Anong titignan? Qualitative aspects na. Oh. Problems 5, 6, and 7. O, gawin natin 5, 6, and 7. Yung problem 5, internal rate of return lang muna. IRR. 6 and 7, pagsamahin natin, no, yung tatlong techniques. Kasi no, sa board exam, ang daling magbigay ng chain question dito. Bakit? Same lang sila ng anong ipupuntahan eh. Pag-accept sa isa, accept sa isa, accept sa isa. Nakukuha natin, nagigets natin yan. Okay. O ito, Jenson Copying Company is planning to buy a copying machine costing 25,310. Ay, ang bait ng problem na bigay ng NPV. Ano ang tanong? Approximate IRR. Ayun nga, kasi nga trial and error method, so i-approximate mo yung IRR. Kung saan malapit. Oh, totoo pa rin yung rule natin. Pag yung discount rate mo, tumataas, ang NPV, bumababa. Pero pag bumababa yung discount rate mo, as the discount rate decreases, NPV, tumataas. Again, ano ang IRR? Rate, where the NPV is equal to 0. Okay? O ano sabi natin? Trial and error, matahin. Nagbigay ng NPV, nagbigay ng discount rate. Tignan mo lang yung malapit sa 0. Ayan, no? Saan malapit sa 0? Yung 8 and 10. Ayan, in between 8 and 10. So minsan, no, sa board exam, yan yung choices. In between 8 and 10. Kasi nga ina-approximate mo. O dito, walang in between 8 and 10 na choices. Walang ganon. Pero anong gagawin mo? Tignan mo, alin dyan yung in between 8 and 10? Ang 6, in between 8 and 10, hindi. Ang 10, o malamang hindi. Ang 9, ayun. O, di ang sagot, 9. Ganun lang. Sa board exam, ganun lang. Kaya pag lumalabas to, ganyan-ganyan lang yan. Mamatahin mo lang. Or baka naman, sa chain problem. Later, no, yung problem 6 yata yun, no? Yung may in-between. Doon natin malalaman. 8, hindi. Hindi yan in between 8 and 10. Saktong 8 yan eh. Diba? O, yan ang IRR. Ang hirap kasi, no, interpolation technique. Ang hirap, mag-i-interpolate ka. Kaya usually sa board exam, sa CMA din, ganito. O ito, LECPA question to. Bakit hindi rin yan binibigay ng BOA? Ang dali.
'Di ba pagka ganyan ang dali. So ang nakikita natin 'no, kung lalabas ang IRR nasa ano 'yan, chain question. I think problem 6. Ayan, nasa chain question 'no. Pagsamahin na natin yung tatlo. Kaya tingnan mo, sa number 3, yun yung ano, yun yung choices. Exactly 12, under 12, over 12. Ready na tayong sumagot ng problem 6? Kaya mo yan. Huwag matatakot dito. Huwag matatakot sa ganitong data. Basta alam mo yung pipick upin mo, walang problema. Okay? Tignan natin. A proposed investment is not expected to have any salvage value at the end of its useful life. Okay. For present value purposes, the cash flows are assumed to occur at the end of each year. The company uses a 12% after-tax target rate of return. O di yan ang cost of capital, yan ang pan-discount. Agree? Yes. Nakuha natin? Binigyan tayo ng years 1 to 5. Tapos may purchase cost and book value. Okay, purchase cost and book value. So ito yung asset, no, yung cost ng asset. Magkano yung purchase cost tapos bumababa kasi nga nagde-depreciate. May after-tax cash flow, no, net cash flow, and then may net income. So anong tinatanong sa atin? NPV, PI, IRR. O discount rates, may binigay na discount rates. Di okay lang, may binigay na discount rates eh. Kunin natin NPV. Same formula. 5 years, 'di ba? Hanap ako ng pang 5 years lang. Ayan, ito na, no? Again, kayang-kaya mo 'to, huwag kakabahan. So years 1 to 5. Okay? Year 1, 2, 3, 4, 5. Di kunin mo yung cash flows. Again NPV tayo. Ano sabi ng finance? Cash not profit is king. So wag mong pansinin ang net income. Dito tayo sa cash flow. Dilista natin yung cash flow ng years 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito So 240 hanggang 144. 240, no? 216. Lista mo lang, 192, 168, 144. Diba? Hindi sila equal. Annual but not equal. Anong gagamitin na present value factor? PB of 1, di ba? Di wag mo nang pansinin yung annuity na factor. Eto ka na lang. Present value of 1. Ayan 0.89 hanggang 0.57. So lista mo lang. Sorry, 0.80, 0.71, 0.64, 0.57. Meron bang terminal cash flow? May salvage value ba? Wala naman. Okay? Di kunin na natin yung cash flows. Wala rin namang reversion ng working capital eh. Ang problema mo dito, net investment. Ito yung trick ng problem. Pag hindi natin to naintindihan, mahirapan tayo dito. Ano ba yung net investment? Walang sinabi directly, di ba? Walang sinabi directly na net investment. Unlike problem 5, sinabi niya, problem 4, problem 2, sinabi niya, net cash investment. Problem 1 din yata. Problem 1, 400,000, sinabi niya.
Dito sa problem 6, hindi niya sinabi kung ano. Pero concept, aalamin mo. Magkano yung net investment? Anong gagamitin mo dito? Eto, yung purchase cost and book value. Diba? Ano nga ulit ang net investment? It is the cash outflow. At year? At year? At year 0. Ayun no, yung cash flow ng year 0, yan yung net investment mo. So, 500,000. Yun. Yun yung gustong concept na ipaalala nito. Yun yung concept na gustong ipaalala nito. 'Di ba? Na at net investment, that is your cash outflow at year 0. 'Di ba? Cash outflow mo yan at year 0. Okay na yung net present value. Ito yung cash flow minus net investment or cash outflow. 212,320. Answer, letter B para sa NPV. Letter B. O next, profitability index. O ang bilis lang nito. Sabi ko sa iyo, ang technique dito, computein mo na yung NPV. Pag na-compute yung NPV, pasok mo lang sa formula, divide mo. Dito na lang sa baba. O yan. Magkano yung PV of cash inflows? Ito yon, di ba? Sum ko na lang ha. Sum ko na lang. O. Divide. Present value of cash outflow or the net investment. O di yun din, yung net investment. Divide mo yan. 712 divided by 500,000. Okay. 1.42. O meron ba sa choice na yon? Ayun o. 1.425. Try natin dagdagan ng isang decimal point. Yan. Di ba? 1.425. Answer. Letter D. O di ba? Ang dali. O ngayon. Number 3. Which statement about the IRR of the investment is true? Teka. I-accept mo ba to under NPV? Yes, kasi positive. Accept. In-accept mo sa IRR. Di ibig sabihin sa PI, automatically accept. Kahit wag mong computein yung PI, alam mo na accept yan. Sa IRR, accept? Yes, accept din. Di ba sabi natin, pag accepted sa NPV, accepted, no? Sa PI, and accepted din agad yan sa, ano? Accepted din agad yan sa IRR. O, di ba? Nagigets natin yon, nakuha natin yon. So since accepted sa IRR, alin dito yung totoo? IRR is exactly 12%? Hindi. Ayan no, gagamitin nating guide ito. Yan. Gamitin natin itong guide. Ayan no. Tabi ko lang sa gitna ha. Yan. O, tinabi ko. Dahil inaccept mo sa IRR, inaccept mo yan sa NPV eh. Inaccept mo na yan sa PI, accepted din yan sa IRR. So anong totoo? Ito na yung relationship. IRR is exactly 12. So IRR, no, is equal to the cost of capital. Ano ba yung 12%? Yung cost of capital. So IRR is exactly 12, so equal sila. Indifferent ka dun eh. Mali yun. So A, mali. The IRR is over 12%. Tama ba to? Pag over 12%, mas malaki ang IRR kaysa sa cost of capital. So over 12% na cost of capital. Totoo ba yun? Yes, true. Kasi inaccept mo nga eh. O the answer, letter B. O di ba? Ang tanong sa IRR, no? Concept. Ang tanong diyan, mamatahin mo. Ano nangyari? Ay, inaccept. Ay, mas mataas yan sa cost of capital. Mas malaki ang return kaysa sa cost. Accept. Pag reject, mas malaki ang cost of capital, mas malaki yung cost kaysa sa return. O di, wag mong i-accept. Lugi tayo dyan. Reject mo yan.
'Di ba? Ganyan ang tanungan sa IRR. Over 12, exactly 12, no, under 12, or in between. In between 11 and 12. Kasi nga, interpolation technique. O, last two problems tayo. Problem 7, no? Combination pa din, NPV and PI, para masasanay ka. Para masasanay ka. No? O, resa problem to. O, Madonna gather the following data. Project 1, Project 2. So, computa natin. Anong hinihingi? Project 1, Project 2 na NPV and Profitability Index. Tapos, round up PV factors to 3. 3 decimal places. O, di kunin lang ulit natin, no, yung ating table sa net present value. Project 1 muna tayo. Okay. Madonna gathered the following data on its capital investment opportunities. Kay Project 1, okay, cost of investment, so net investment natin yan. Cost of capital, ito yung pang-discount. Useful life, 3 years. Net cash inflow, 100. Uy, equal. Thank you, Lord. Equal. No? O, edi ba dali na to? Diba? Present value of ordinary annuity at 10%. Kasi 10% yung cost of capital eh. Diba? Cost of capital yung pang-discount sa NPV. Magkano yung cash flow? 100,000. So, every year, 100,000. Present value factor. Present value factor. Ano yung present value factor natin? Kumpitin natin. Ordinary annuity, 10%. Ilang taon? 3 years. 1.10. Lalabas, 2.43 factors, diba? 2.487. No? Round up natin. O multiply mo lang yan. Meron bang terminal cash flow? Wala. Hayaan mo lang. Zero mo yan. Wala namang salvage value. Wala namang reversion ng working capital. Less net investment. Magkano net investment? Ayun, cost of investment, 195,200. Minus 195,200. Pag-minus na natin. $53,500. Accept? Accept. Kasi positive. O, kumpitin natin yung profitability index niya. Diba? Divide lang yan. Okay? O, present value of cash inflow. Nasaan yan? Ito o. Equal ko na dito. Divided by present value of cash outflow. Ito o. 195,200. Divide natin. 248,700 divided by 195,200. 1.27. Accept? Accept. Ayan o, napansin mo? Pag inaccept mo sa IRR, automatic accepted sa PI. Hindi nagbabago yan. Pag nagbago yan, kunwari, accepted sa NPV, biglang reject sa PI, may mali sa computation. Always true yan. Okay? O, project 2 tayo. Piting ko lang sa tabi. Tignan natin. Project 2, cost of investment, 150. Cost of capital, 10. Expected useful life, 3. Okay. And then net cash inflow, may asterisk. Ano sinabi sa asterisk? The amount is to decline by 20,000 annually thereafter. Ibig sabihin, sa year 1, 100,000. Year 2, nabawasan ng 20, 80 na lang. Year 3, nabawasan na naman ng 20, 60 na lang.
Hindi equal. O, the present value of 1, 'di ba? At 10%, hindi ka ordinary annuity. O, 'di ba? Pinagpa-practice ka lang dito ng problem na mag-compute ng iba't ibang uri ng cash flows. Pero madali lang kasi talaga 'to. O, magdagdag ako ng tatlong ano, o dagdag ako ng tatlong rows. O, year 1, year 2, year 3. Sa year 1, magkano? 100,000. Tapos magde-decline 80,000 thereafter. So bawas ng 80. 80? Sorry, 80 tuloy. Sorry, 20. Bawas ng 20 per year. So year 1, 100. Minus 20, 80,000 na lang sa year 2. 60,000 sa year 3, nabawasan ulit ng 20. And then, kunin natin yung present value factor. 10%, no? Tapos, or PB of 1. So, 1.10, dalawang divide, no? Lalabas yan sa'yo. 3 factors, ha? 3 decimal places. 909. Sa pang equal sign, 0.826. Year 3, isa pa, 0.751. O, di-compute natin to. Multiply natin. Meron bang present value of terminal cash flows? Wala. Wala ka naman nakitang salvage value na tatanggapin at the end of the life. Project 2 pala to, no? Tapos wala namang reversion ng working capital. O, di anong gagawin? Wala. O, net investment. Magkano net investment? You know, yung cost of investment, 150. Minus natin. O, lalabas, 52,040. Tama, no? Accept? Accept. O, di kung in-accept mo sa NPB, dapat accepted din yan sa PI. Tignan natin. Again, dapat hindi mo ma-break yung rule. Present value of cash inflows, no? Di yung sum nung tatlo. Yan, no? Divided by present value of cash outflow, yung net investment na 150 o 135. Accept? Accept. O, i-rank nga natin yung dalawa. Project 1, Project 2. I-rank natin. O, first si Project 2. Kasi mas mataas yung PI. Second si Project 1. O, tanungin kita, sino ang dapat i-prioritize sa investment? Project 2. Kasi nga siya yung higher PI. Nagigets? O, di ba? Huwag mabe-break yung rule na pag-accept sa NPB, accept din sa IRR and sa PI. Pag nagbago yan, patay. May mali sa computation. O, last topic tayo, capital rationing. Ano yung capital rationing? Sabi ko sa'yo, ang capital rationing, eto na yung point in time na magde-decide ang manager. Sino ang ipaprioritize natin na project? Sino ang uunahin natin? Sino ang dapat natin ditong pag-investan? Okay? Sino ang dapat natin ditong pag-investan? Oh, capital rationing is the process through which companies decides how to allocate their capital among different projects, given that their resources are not limitless. Dahil, no, limitado lang, no, yung resources, dapat piliin ng company ano yung pag-i-investan niya. The main goal is to maximize the return on their investment. Nakuha? Dahil limitado ang pondo, ang dami-daming project na pwedeng i-accept. Sino dito yung best option na i-accept? Sino yung best project na i-accept? Yun ang pinag-uusapan sa capital rationing. Rules. Meron tayong mga rules in capital rationing. Panghawakan to, madali lang to, ha? Okay. Number 1, identify first the projects that are acceptable under NPB, PI, and IRR. Ayun nga. Bakit kailangan mo munang malaman sino yung acceptable?
Kasi 'pag unacceptable, 'pag hindi nakatanggap-tanggap yung project, bakit mo pa iisipin yon? Hindi nga siya acceptable, rejected nga siya, eh. O tanggalin mo na siya sa choices. Rejected nga, bakit pagpipilian mo pa? Number 2, once identify, 'pag na-identify mo na, i-rank mo yung projects based on PI. So, PI yung gagamitin mong pang-rank. PI yung gagamitin mo na pang-rank. Oh, 'di ba yung ginagawa natin kanina, nira-rank natin based on PI, wag NPV. And then maximize the available funds by selecting the most optimal investments using PI. Pag na-rank mo na gamit ang PI, no, i-shoot mo dun sa fund. 'Di ba? Ano yung available fund? Ano yung kayang pondohan ng pondo? Anong mga project yung kakayaning pondohan ng pondo? Nagigets? O ganun lang. May kita mo sa problem number 8. Favorite ba to sa board exam? Yes. Favorite sa board exam. Kaya tinuturo ko siya ng ganito sa'yo. May mga rules, no, para madali mo siyang magets. Bakit ganon? Bakit PI ang pang-rank rather than NPB? Favorite ba tong concept na to? Favorite sa theory. Bakit? Pag ginagamit mong pang-rank PI, pag pinanggagamit mong pang-screen, pang-select, NPB. Diba? Para i-accept o reject, gagamitin mo NPV. Pero pag i-rank, no, magpa-prioritize ng project, PI. Ito ang mga sumusunod na dahilan. Una, the amount in NPV is an absolute peso figure or absolute dollar figure. Absolute talaga, di ba? Pera talaga yon. Hence, what may be material amount for one investment is immaterial for another. Yun. Kasi absolute yung peso figure, pag nagbigay ka ng 10,000, baka sa isang project, magandang return na yung 10,000. Sa isang project, hindi magandang return yung 10,000. Diba? Naiiba-iba yung perspective, kaya hindi magandang pang-measure, pang-rank ang NPV. O hence, yung green, an investment manager may select a project that has a high NPV but does not actually contribute to the growth of the firm. Nangyayari sa totoong buhay? Yes, posible. Ang taas ng NPV, mali pala yung projection. Di ba, ng cash flow, mali pala yung computation ng cash flow, patay na. In-accept mo yung mali yung computation, mali pala yung cash flow, iba yung cash flow, o mali na. Yari. Hindi yan nakakontribute sa growth. Number 2, ayan, the PI is a relative figure. Hence, it is comparable among investments of varying sizes. Ayun, di ba? Sabi ko sa PI, yung blue, the major advantage of PI is that it allows comparison of different investment alternatives with different sizes. Dahil ang PI, no, relative yung figure na yan, yung 1.15. Ano yun? Di ba? Relative yun, hindi yan pera. Kaya naman, no, PI ang tamang pang-rank kasi hindi absolute yung figure. So, kaya mong i-rank kahit iba-iba yung laki ng investment. Yun ang kanyang advantage. Di ba? Kaya PI ang pang-rank. Yun yung mga reason. Ang NPV absolute. Kaya pa iba-iba yan ng amount. So, pwedeng ang taas ng NPV mo, hindi naman talaga nakatulong. Or pwede naman, ang baba ng NPV mo, pero yun yung nakakatulong na project. Kaya hindi magandang basis ang NPV. PI talaga dapat. O ang PI, relative figure kasi yung 1.10, 1.15, kaya comparable yan among different investment. Pwede mong i-compare. Okay? O last problem, problem number 8. O chain question. O di ba? Sa board exam, pwede. Ganito ang ibigay sa'yo. Akala mo mahirap. No? Akala mo mahirap to. Madali lang pala. Capital rationing lang pala. Ranking lang pala ito. Beauty Inc. uses a 12% hurdle rate. Ito yung cost of capital for all capital expenditures. Ito yung ginawa niyang analysis. Project A, B, C, and D. Initial capital outlay. So, ito yung investment. Ito yung net investment.
Tapos may cash flows. Ala, ang dami kong kukumputin. O hindi na. Yung problem, binigay na niya. Ayan. NPV, Profitability Index, IRR. Ano ang sabi natin? Pag sa NPV, pag accept na sa NPV, PI, accept. IRR, accept. Pag sa NPV, rejected. O, sa PI, rejected na. Sa IRR, rejected na. Diba? Sa PI, rejected. IRR, rejected. Always true. Paborito ba sa theory to? Yes. Diba? Huwag ka na mag-isip. Pag in-accept sa NPV, accept na. Yung dalawa. Ano sabi natin sa rule natin sa capital reasoning? Identify the projects that are acceptable under NPV, PI, RRR. So alamin mo muna ano yung acceptable. So ang technique, NPV muna ang tingin para malaman yung accept, reject. Magpalit ako ng kulay. Oh, NPV, project A, negative. Oh, reject mo na. Ano sabi natin? Pag rejected, hindi na siya kasama sa pagpipilian. Project B, C, D. Ayan o, positive lahat, accept. O accepted ba sa PI? Yes, lahat greater than 1, no? 1.01, 1.06, 1.05. Ang internal rate of return, mas mataas sa cost of capital. Ayan o, balikan natin to. IRR, mas mataas sa cost of capital, accept. Ayan o. Kaya dito, lahat ng cost of capital mo, 13 mas malaki sa 12, 14 mas malaki sa 12, 15 mas malaki sa 12. Kaya accept yan sa lahat. O ano ang tinatanong sa atin? Which project should Beauty undertake during the upcoming year? Assuming it has no budget restriction. Pag walang budget restriction, ang funds mo limitless. Funds ay limitless. Oh, limitless. Walang hangganan yung fund mo. Sinong i-accept mo? Lahat. Project B, C, D, pwede. Answer, letter C. O, di ba ganun lang yung capital reasoning? Di ba? Tignan mo lang sino ang ka-accept, accept, sino ang ka-reject, reject. Tapos i-rank mo. Number 2, which project should Beauty Inc. undertake during the upcoming year if it has only 600,000? So meron ka lang 600,000 na available funds. Ano sabi natin? Ano ang pang-rank? PI. O di i-rank natin. Project B, C, D. Sino pinakamataas? Project C. So siya yung first. Siya lagi yung priority. Okay? Tapos project D second. Kasi nga 105, 105%. Tapos project B 101%. So third. First, second, third. O tignan natin. Ilan yung funds na available? 600,000. Project C kaya? Project C kaya? Yes, 248 lang siya oh. Project D, tignan natin kung kaya. Si Project C, 248. Project D, 272. Pag inad mo yan, magkano yan? 248 plus 272. 520. Magkano yung funds? 600. Kaya? Kaya. O, Project B, tignan natin. 298 na eh. Hindi na yan kaya. E di Project C and D lang accept. Diba? PI ang basis ng pang-rank, wag NPV. Ang NPV, pang-accept lang yan, pang-reject. Pag rejected na, wag nang isama sa pagpipilian. Ano pang sense? Hindi naman yan makakatulong. Tapos, i-rank mo sa PI sino ang first, second, third. Tapos, i-shoot mo dun sa available na funds. I-trial and error mo. Project C, 248, kasya yan sa 600. Project D, 272. Pag pinag-add mo, 520. Kaya pa naman. E di Project C and D. Last question. Which project should Beauty undertake under the upcoming year if it has only 300,000 available na funds? Ay, 300,000 lang yung meron. O tignan yung priority. Sino ang priority? Project C. 248 na.
Si project D272, kaya bang dalawa silang dalawa? Hindi, kasi 520 na yun eh. Ilan lang available mong funds? 300. O, the answer, project C lang. Si project C lang yung papasok dun sa funds available. Capital rationing, kayang-kaya. Di ba ranking lang? Alamin muna sa NPB, sino ang accepted, sino ang rejected. Yung rejected, tanggalin sa pagpipilian. Pag nakita mo na yung mga accepted, i-rank gamit ang PI. Pag na-rank mo na gamit ang PI, i-trial and error mo doon sa funds na available. Kung ilan yung kasha. Pag limitless nung funds, i-accept mo lahat ng pwedeng i-accept. Kaya dyan, no, sa unang question, limitless yung funds. Walang budget restriction. O di accept mo lahat ng pwedeng i-accept mo. Okay? O yan na. Diyan na nagtatapos, no, yung ating discounted techniques.